And welcome back mga tropa sa ating series na pinamagatang Web Dev with Bunny TV. And currently we are at episode 5 na tayo discussing our web dev and creating HTML and CSS na tayo today, syempre dadagdagan na natin yung ating mga learnings about sa CSS. Yes, last episode natalakay natin all about introduction to CSS. No? Meron tayo diyang yung syntax ng CSS, which is this. No? Meron tayong selector, meron tayong property and value pair. No? Tapos yung iba't ibang types ng selector, natalakay din natin, selector by element. Yan, tapos pwede rin tayong selector by ID. Yan, syempre meron din tayong selector by class name. And syempre natalakay din natin yung anong tawag sa ganito? Pseudo element, no? Ay, pseudo selector, no? Na maraming klaseng ganito, and in our last episode, ang natalakay natin is yung hover, no? So mag-a-apply yung CSS niya once naka-hover lang, pero pag hindi siya naka-hover, kung ano lang yung CSS na nakalagay dito sa main main class name or kung ano man 'yan. No. And this episode number 5, we will be talking about CSS variables. With my variables na, no, parang programming language, box model, and syempre, meron tayong powerhouse, dalawa actually, ng layout design, which are Flexbox and grid layout, no? Napakadami. Nababanggit ko na itong mga flexbox and grid ng mga nakaraang episodes, and minabuti ko na i-discuss na natin, no? Para magamit natin sa ating mga susunod na mga episodes, syempre. And simulan na natin, no? Unahin na natin agad yung CSS variable. Ano ba yung CSS variable? Na kung iisipin lang natin, para lang tong mga placeholder, or variable nga, no, pwedeng i-change natin, and magagamit natin siya all throughout our program or application. Paano ba ilagay itong variable, tropang Bunny, no? So ang syntax nito parang ganoon din siya, may selector din siya, and syempre yung selector na gagamitin natin is yung, huwag kayong magugulat, is colon tapos root, ganyan, tapos curly braces. Ganyan siya, no? So, ito, mag-hold ng ating mga variables all throughout the CSS file, no? And yung pangalawang syntax niya, yung property, imbis na property, ang ilalagay natin is variable name, no? Pangalan ng variable, mga tropa, no? Tayo magde-decide kung anong pangalan ng variable natin, and please make sure na ano siya, na ano to, nag indicate din talaga kung anong klaseng variable siya. Halimbawa, pwede tayong maglagay ng background color, primary color, mga ganyan, text color, yan. At hindi lang pala sa mga colors, pwede rin sa mga sizes. No? So yung syntax nito, kailangan natin dalawang dash, no? And then yung name ng variable or variable name, parang ganyan. Tapos colon, tapos yung variable value. Yan. Tapos end natin with semicolon. So, nag-prepare ako or nag-search tayo ng ating mga kulay-kulay sa sa internet na sa nakakita ko. So, ang una kong gagawin dito, maglalagay tayo ng siguro primary na lang itawag natin. Primary color, na naghanap tayo ng hex code. Ito yung hex code niya. Lalagay natin. Ganyan. So, pag save natin, walang nangyari. Pero, pwede na natin gamitin etong si primary color. O, Kuya Bani, paano ba gamitin yung variable na na-declare natin sa taas ng ating CSS file? Dito natin ilalagay siya
pag ginagamit na natin yung ibang mga selector natin. No? So, imbis na meron tayo ditong background color, pwede natin tanggalin to at ang syntax nito is var, no, var, tapos ganito. Ano nga to? Ganyan yung syntax niya. Tapos ilalagay natin sa loob netong hindi naman siya semicolon, colon. Basta maalala ko rin yan mamaya, no? And then sa loob nito yung hindi yan, yung pangalan nung ano natin, variable. No? So pag save natin, makikita nyo pag hinover, ayan. So nakikita na yung kulay, no, na na-declare natin. Maglalagay pa ako dyan ng ibang mga na-research, ibang mga na-kopya kong variable. No, so naglagay na tayo ng secondary color. Meron tayo dyan, medyo green, accent color, na medyo red, and syempre may background color tayo and text color. Pwede rin natin siyang lagyan ng size, no? Halimbawa is primary text size, medyo mahaba. Yan, halimbawa lagay natin 20px. Yan, tapos meron tayong secondary text size which is mas maliit, siguro mga 12px, no? So, try natin. Anuhin natin dito sa size nga. Ay, wala pala akong text size. Halimbawa, lagay natin font size, no, na may var siya na primary text size. Okay? Save natin. Okay? Nakita nyo, nagbago ng konti. Tapos, ilalagay ko na lang dito siguro is magkaroon tayo dito ng background color na lang to. Para nagbagong isip ni Kuya Bani. Background color. Yan. Ay, pangit. Mali. Ano, primary na lang ito. Tapos dito yung color niya sa background color naman. Okay. Alright. So, dyan tayo na. So, ito, ang kinagandahan, bakit ba kailangan pa natin gumawa ng variable? No, pwede naman natin i-type dito sa ating values, no. Ang isang kinagandahan nito, mga tropa, personal experience ko na to, no, when I was starting programming or pagde-design siguro ng mga applications. Hindi ako masyadong gumagamit ng mga variable, no, sa aking paggagawa ng CSS. Ang ginagawa ko, pag halimbawa merong ipapa-change sa akin na sir, paki-change yung font na ito, paki-taasan, ganyan. Iniisa-isa ko, putik, apakahirap nun mga tropa pag malaki na yung ano nyo, yung yung application. Tapos sobrang dami na netong CSS. Iisa-isahin ko, mag-ano ako doon, Control F, i-find ko. Tapos lahat 'yun iniisa-isa ko palitan, no? Napaka-hassle, no? Pero here, no, pag halimbawa i-change ko to, yung primary text into 30, no? Isang place lang ako mag-e-edit ng aking mga values, no. Hindi ko na siya isa-isahin, hahanapin ko kung saan ba yung merong ano na ganito na size na i-change, no. Mas maganda na as early as now, no, nag-i-start tayo mag-program is alam na natin na pwedeng gumamit na itong mga variables and ma-maximize natin yung paggamit sa mga to, no? Kahit ilang variables, no, siguro ano, much better tuloy. Wag niyong ipaparehas yung pangalan. Halimbawa, meron ka ng primary color diyan, tapos nag-primary ano ka pa ulit sa baba, color, no. Make your variable name na lang unique, no. Baka mag-cause pa to ng mga bugs and etc. No. Let's try din isa pa. Nag-markup kasi ako sa ating tawag dito CSS, no. Nag-markup tayo diyan ng ating simple markup, no. Meron tayong listahan ng mga favorite. Hindi naman mga favorite, hinanap ko lang din to. Yan, halimbawa may ganyan na tayo na may listahan na tayo ng mga Pokemons. May tayo sa mga Pokemons, no.
Tapos let's try naman gamitin yung mga variables, no, to design our markup, no, or yung our HTML, no. So i-comment out ko lang tong mga to para hindi mahirap. So yung unang element natin, meron tayong section pala, yan i-ano natin discuss. Tapos may mga divs tayo, no, na nag-hold ng H2, span, tsaka ULLI sa pare-parehas yan, pare-parehas. Yan. So, i-select natin yung section. Ano ba? Section. Let's ano na lang muna. Select yung selector natin, element name. Pero masasuggest ko, lagyan nyo rin yan ng ID. Pero for now, since isang section lang naman yan, wala namang ibang section na nakalagay, okay lang yan. Gagawin ko lang. So, lagyan natin background color with variable background color. And save natin. Okay, napapansin nyo, no? So, yung section is nandyan. Medyo dark siya ng konti. Pero, hindi siya makita, no? Na nag-dark kasi white din talaga yung background ng ano natin. Pero okay lang. Lagyan natin color naman. Var is text color. May text color. Ayan, text color. Okay. Save natin. Medyo nag-iba pero hindi pa masyadong tawag dito. Hindi pa masyadong halata, no? Then, let's try naman. Yung susunod is yung H, yung div, tapos, or yung H2 pala. Sorry. Yung H2 span, tsaka UL. No? So, let's select H2, span, and UL. No? Ngayon, let's try naman font size. Kasi pinapaano sa'yo, di ba? Pinapa-program sa'yo ng application. Create ka ng application natin na ganito. Dapat may listahan tayo ng mga Pokemon. Kasi yun yung company natin. No? Ano? Niantic. Niantic yung nasalihan ng company, no? So, let's try font size na may variable. No? And then, lagay natin na primary text size. Okay. Save natin. Okay. Okay tayo dyan, no, mga tropa. Tapos yung span naman, lagyan natin ng font size na variable natin, secondary text size. Okay. Mas maliit siya. Tapos meron tayong UL din na may font size variable din natin, secondary din na text size. No? So ngayon, ang sabi ng tech lead nyo or ng PM, project manager, parang masyadong maliit yung yung list, no. Baka pwedeng lakihan natin, no. Syempre ikaw magpo-program, gumamit ka na ngayon ng variable, no. Alam mo na secondary text size yung nakalagay dito sa mga sa mga LI natin. Imbis na hahanapin mo yung mga LI, dito ka na lang pupunta. Secondary text size, sabi niya, taasan. Sige, lagyan natin, mas mataas. Ayan. So, mas lumaki na. No? Papasa mo ngayon kay PM. Ito na, boss. Napalakihan na natin yung text size ng ating mga list. No? Tapos sabi niya, what if yung natin, lagyan natin ng yung span or yung description. Gawin nating parang naka-bold siya. So, hanapin mo na naman siya. Actually, hindi na siya connected pala sa variable. Mas madali na to. Text, decorate. Ay, hindi. Ano nga to? Font weight. Diba? Font weight na bold. Ayan. So, ganun siya, no? Imbis na isa-isayin natin, itong mga LI na to, hanapin pa natin sila isa-isa para lagyan ng style. Diba? Mas naging madali na dito na lang tayo nag-edit. Tropa, no? Halimbawa, babaan natin ng konti, oh. 'Di ba? Lahat na agad sila, no? Hindi mo na hanapin dito na, ay, saang part kaya yun, oh, 'di ba? Mas madali. So, yun, no? Yun yung, siguro hindi ko pa na-explain masyado gaano siya ka-importante. Gawa nung sobrang konti pa lang ng ating mga markup tsaka ating CSS. Pero, ano na lang, tawag dito, trust me, no? Na mas madali talaga pag naka-variable etong mga uh, especially yung mga values, no, na palaging ginagamit natin like text sizes, colors, etc. At saka hindi lang siya limited to colors and size, no. Marami pa tayong ma-explore mga tropa, no, na ganyan. Then
Next up natin, syempre, okay na tayo sa variable, no? Kaya-kaya na natin explore to. I-discuss na rin natin yung box model, mga tropa, box model. So, i-comment out ko muna to. So, ang box model ay isang concept ng designing or using CSS, no? Na essentially, na everything you style or lahat ng elements is isang box, no? So let's try gawa tayo ng or hindi tayo gagawa, ito. Kasi alam ko mga box to eh. I-ano natin to, ibalik natin yung selector natin sa menu options. Yan. Tapos yung hover. So basically lahat daw ng elements natin is box, no? Lahat ng elements. So yung box na yon, yung box model, meron siyang apat na parts, no, which are content, padding, border, and margin, no? So para mas makita natin mga tropa, kung meron kayo ditong Google Chrome, i-right click nyo lang, tapos click nyo itong and inspect, no? Tapos lalabas itong DevTools natin. Then makikita nyo dito sa baba konti, meron ditong styles, then computed, then layout. Punta tayo dito sa computed, no? Tapos iangat lang natin para mas makita. Okay, yan. So makita nyo dito, ito yung box model, no? So i-try natin i-select. Ito yung pang-select ng element, mga tropa. Click natin. Tapos select natin yung home, si home. Alright. So kung mapapansin nyo, ito yung box model ni home, no? Yung pinakaloob, itong kulay blue, ito yung content, no? Then, yung next layer natin, itong kulay yellow-green, would be the padding, no? Ito yung space between the content and the border, no? Yung border natin, yung third layer natin, no? Medyo maliit lang siya at pwede natin parang lakihan. Saglit lang. Ito, gawin nating 5px. Yan. So, kitang-kita natin ngayon si border. Etong parang brown color na. Ay, wait lang. 5. Kamali pa ako doon ng click 5px, di ba siya? Tapos, yung final layer natin, yung margin. No? Etong medyo orange. Parang brown lang din siya eh. Yung orange. Siya naman, yung space outside the border, separating the elements, no, from other elements. So mapapansin nyo, yung margin na to is dikit dito sa second element natin, which is yung div ng products, no? Yan. So, kung makikita nyo rin, meron ding values, no? Pag i-select nyo yan, makikita nyo dito, div, tapos dot, menu options. Ayan, no? Nakita nyo, no? Tapos meron siyang dimensions after that na 119.7 times 42.12, no? So yan yung width tsaka yung height, yung taas tsaka yung haba na itong element natin. Pero Kuya Bani, bakit ganun? Ba't 119 siya? No, yung width lang naman ng ano natin, ng container natin or ng div natin is 100, no? Pero syempre, ang nangyari kasi diyan, mga tropa, nasama yung margin tsaka padding. Kung mapapansin niyo diyan sa baba konti, 'di ba? May color, font, margin and padding na parehas 5. So nasama siya, no, yung padding tsaka margin sa total length or sa total na laki, no, height and length ng ating element, which is medyo tricky or medyo magpapahirap sa atin when it comes to pagde-design nung ano natin, CSS. So ang isang ano diyan, remedy is box sizing, no. So let's try since meron ditong ID na active yung products. I-try natin siya ilagay para makita natin yung pinagkaiba, mga tropa, no. Yung property na box sizing, tapos ang value niya is border box. Okay, etong border box. Save natin. Kung mapapansin nyo, mas lumiit itong pangalawang div natin na products. Pero, yung nangyari sa kanya, yung width niya ngayon, 100 na lang. So, sumakto siya, yung total width, doon sa nilagay natin na width property ng element na to. No? Ang nangyari, nasama na yung padding tsaka margin sa total width niya. No? So, etong box sizing border box,
personally, ginagawa ko siya, nilalagay ko siya sa lahat ng element, no? Para sure ako na lahat ng element, pag naglagay ako ng width, sakto yung width na inaano. Hindi siya magbe-behave na parang weird something na, ay, kaya pala ganito siya kalaki kasi may padding pala siya, no? So, paano ba natin ilalagay mas madali para sa lahat ng element? Siyempre, meron tayong universal selector or global selector siguro, no? Na asterisk. Sasama na natin siya dito sa taas, no? So, asterisk lang. Tapos, ganun pa rin, curly braces. Tapos, ilagay natin dito yung box sizing, no? Kasi ang ibig sabihin na itong asterisk na ito, mga tropa, lahat. Lahat yan. Lahat-lahat ng element is merong ganitong style. So, box sizing. Okay. So, mapapansin nyo, pag ano natin, hover natin dito, using this icon, no? Na select an element is 100 na yung width ng bawat isa. No? Mapapansin din natin dito sa box model niya na nag-adjust accordingly yung mga parts ng box model. No? Yung border natin na 5px, no? Naka 5px yung ano natin border, ayan, no? Hindi na siya 5px, naging 4 point something na lang siya to adjust accordingly sa ating width ng container. That sums up our box model, mga tropa. Kailangan lang natin isipin na lahat ng element is a box, no, na may apat na parts, no, namely content, padding, border, and margin. No. Next nating tatalakayin or pag-uusapan would be the flex box, no? Isa sa mga OG ng when it comes to designing your web page, no? Parang ano yan sila mga go-to, no? Or mga powerhouse sa pagle-layout natin. Flexbox, mga tropa. So, let's hide this muna. Tapos, close natin yung DevTools. Tapos, meron ako ditong markup din para sa ating flexbox, no? Nag-create ako ngayon ng nav semantic. Nag-semantic na si Bunny TV. Dati div lang nilalagay dito ni Bunny, ngayon nav na. Bakit kaya? Tapos naglagay tayo ng mga anchor tags na sa loob. Same din ng contents na home products, customers, reports. Tapos, iselect natin ngayon si nav. Comment out ko muna to, mga tropa, para walang ibang gumagana. Yun nga, no, pag naka-comment yung code nyo, hindi siya gumagana, no, pag naka-gray na ganito. Yan. Tapos, igagawin natin, select natin si nav. Ngayon. So, nav, lagyan natin siya ng background color na siguro etong gusto yung blue. Okay. var natin, may var nga tayo. Background color. Ay, hindi. Primary color siya. Yan. Para makita lang natin yung nav. No? Tapos, lagay tayo dito ng color na white siguro. White. Hindi siya nag-white. No? Nakakainis lang to yung mga anchor tags na to. Hindi siya sumusunod sa kulay, lalo na pag na-click mo na siya. So, ang gagawin natin dito, select natin si anchor. Nainis eh. Nainis. Tapos, gawa tayo ng pseudo selector na visited. Visited. Yan. Tapos, dito natin ilagay yung color white. Talaga tong ano na to eh. Anchor tag. Ayan, pumuti siya. Loko-loko eh. Ayan. Mahirap talaga minsan pag hindi mo masyadong nagagamit yung anchor tag. Hindi, naiinis ka. Tapos, wait lang, lagyan natin to ng padding. Siguro mga 5px. No? Ayan. So, meron na tayong navigation. And then, a-applyan natin siya ng flexbox model or layout. No? So, ano ba yung mga kailangan natin para sa flexbox? No, ang sabi, yung flexbox daw is ginagawa niyang display flex yung container, which is in our case is yung nav. And then yung sa loob or yung children natin is ginagawa niyang flex items, no? Yung mga ano na yan, tawag dito, mga anchor tags na to, no? So let's try
gawin siyang flexbox. Paano ba yun, Kuya Bani? Eto lang mga tropa, no? Lalagay lang natin as property is display. Tapos, yung value niya is flex. No? Save natin. Okay, anong napansin nyo? Nagdikit-dikit sila. Nagdikit-dikit. Yun lang ba yung mangyayari? Imbis na may konting space, gagawin lang ba tayo ng dikit-dikit, no? So, hindi. Ang nangyari kasi dyan, mga tropa, is naging flex items na itong mga anchor tag. Nawala na yung stylings ng mga yan, like yung spacing kanina. So, next property natin na kasama sa flexbox is justify content, no? Itong justify content na to, ilalagay natin yung value kung anong gusto natin na i-behave ng mga contents natin. Let's try center. Yan. Halos lagi kong ginagamit center. Okay, so naging center sila lahat na ng mga ano natin. Tapos i-try din natin, meron pang ibang value dito which is yung flex end, which is sa dulo naman, sa pinaka right side natin. And yung flex start, syempre, saan pa ba? Andyan, sa pinaka taas, ay pinaka taas tuloy, pinaka simula. No, parang mas gusto ko dito sa end, tropa. Sa kanan, yan, sa right side natin. No. Tapos meron din tayo ditong align items. Usually ginagawa ko center to. Center. Wala lang. Siguro makikita natin to pag nagkaroon to ng height. Lagyan natin muna ng height yung nav natin. Yan. So, na-center siya, di ba? Kanina, nung wala pa yung align item center natin, andun siya sa pinaka taas. No? So, nung nilagay na natin, align item center, sumenter siya. Siyempre, try din natin yung flex end. Okay, sa pinakababa siya. Tsaka yung flex start, syempre, siguro sa pinakataas. Okay, pwede yan. Okay. So, lagay natin dito is center. Yan. Tapos, meron pa tayong isang property na pwedeng i-combine when using flexbox. Actually, napakadami pa niyan. Pero ito lang yung mga i-discuss natin. Ito lang yung lagi ko nagagamit. So, meron tayong gap. Okay, syempre parang alam na natin kung anong gagawin ng gap na yan. Lagay natin 10px. Save. Ayun, siya yung maglalagay ng gap, no? Or ng space between dito sa ating mga elements sa loob ni nav. So tatawagin na natin silang mga flex, tawag dito, flex items na sa loob ni flexbox natin. So, tatandaan lang natin dito when using, tawag dito, flex, display flex, ang gagawin natin, kailangan natin ng container, which is yun yung gagawin natin display flex, and yung mga elements or child na itong container natin, sila yung magiging flex items. No? And meron pa tayo, pwede natin gamitin din yung property na flex direction. Yan. Lagay natin column. Okay. Naging mas pababa siya. No? Tanggalin ko yung height. Ayan. Parang naging column yung direction ng flex natin. Pwede nyo siyang tawag dito, laro-laruin or i-mix and match kung anong gusto nyong direction. No? Siyempre, kung ganito, siguro gawin natin tong flex end. Ayun, nasa kanan siya. No? So, yun, yung mga nagagamit ko personally sa flexbox. Usually naman, pag ganitong navbar ang ginagawa ko, hahayaan ko na yung flex direction, hindi ko na siya lalagyan. Kasi parang naka-ano na lang yan, naka-row. Tapos yan, parang ganyan na lang. No? Lalagyan ko na lang siya ng tawag dito, justify content kung saan ko siya gusto. Kung gusto ko siya sa left side, gawin ko siyang start, no? Kung alin man yung mas gusto ni client. Tapos yan, align items, usually center naman tong ginagawa ko. Tapos gap na lang. Ayan siya, no? So powerhouse tong flex na to, no, sa pagde-design ng ating web page. Marami tayong dito magagawa, no. So yung next naman natin is grid, no. Yung isa pang powerhouse
na itong website or web page layout natin. No? So, i-try natin yung tawag dito, gumawa ng markup natin. No? Gawa tayo ng siguro divs. No? Div. Or yung mga li na lang pala. Mas madali ito mga tropa. No? Yan. Copy-paste ko lang to mga li. Actually, yung content lang talaga yung gusto ko dyan i-copy-paste. Yan. Tapos lahat ng li na to gagawin ko lang siyang div. Okay. Wait a minute. Kaping mainit. Div. No? So, iba-ibahin ko lang yung pwesto ng mga to. Okay. Save natin. So, meron na tayo dito ang mga divs na merong content na pangalan. So, try natin. Ilagay sila sa isang section. Yan. Para nasa loob sila ng isang container. Dahil yung grid natin is nagre-require din ng container element. Walang nangyari kasi container lang naman yan siya. So, let's try naman ngayon is select natin si div. Okay. Tapos, lagyan lang natin siya ng background color din na secondary color naman. Uy, medyo green. Okay na yan. Lagyan na lang natin siya ng border. Ay, bakit pala si div? Si section pala. Lagyan natin na lang siya ng width na siguro mga 800 px. Tapos lagyan natin ng border na ganyan. Para makita natin kung hanggang saan. Okay, mali. Babaan natin. Gawin natin 500. Ayan. So, nakita nyo, meron tayong container na meron mga divs sa loob. Tapos, lagay natin dito si section as display grid. So, ano mangyari pag sinet natin siya? As grid, parang wala lang, no? Nung nag-save tayo. Pero yung magic dyan is sa susunod na element natin, which is grid template columns. Na lalagyan natin ng repeat. Tapos, kung ilang beses natin siya gustong i-repeat sa loob, diba, 3. Tapos, kung gaano siya kalaki. Ang convention, 1FR. Sabi sa ibang ano. So, let's try. So, anong nangyari dyan, mga tropa, no? Na yung section natin is ginawa nating grid. Tapos, yung mga child niya or yung mga grid items natin sa loob is i-repeat niya lang ng 3 beses. No? So, let's check that sa inspect natin kung ano nangyari. No? Palakihin ko lang to ng konti. Yan. So, yan yung nangyari mga tropa. No? So, kung i-select natin to, ayan, nagkaroon siya ng parang container sa loob or actually pinagpantay-pantay niya itong mga div, no? Na tag-tatlo-tatlo na lang. Ayan, no? Kung makita nyo yung broken lines, ganyan yung ginawa ni display grid natin. So, let's try naman, lagyan natin ng height yung div natin. Halimbawa, 100px. Yan. So, kung mapapansin nyo, wait lang, babaan ko pala, 50 lang, 50. Mapapansin nyo, ganun siya. Yan, no? Mas makikita natin. Ayan. Parang nilagyan niya ng mga grid lines yung mga ano natin, mga grid items. No? So, pwede rin tayong maglagay dito ng gap. No? Katulad ng sa Flexbox. Lagay natin ng gap na 5px. Yan. Actually, ito pwede natin lagyan ito ng border na 1px. Yan. Para mas makita. Dapat pala black. Doon pala dapat ilalagay ko yung border. Ayan. So, mas nakikita na siya, no, mga tropa. Yung mga grid items natin. Ayan. So, that sums up
our discussion siguro. May with the grid, with Flexbox and grid. No? So ano din natin siya in tawag dito in future episodes natin, no? Yung gamit nito. Pero good to know na pwede natin tong set as layout for ating containers, no, itong display grid tsaka display flex. Ang isang pwede kong pang ma-add pala to that is yung min-maxing, no, para hindi na tayo mag-declare ng kung ilang boxes siya, no. So ang syntax naman nun is dito rin sa loob ng repeat natin na value, lalagay tayo dito ng auto dash fill, tapos lalagay natin dito yung min max. Siguro ito 50px, ito 150px, no. Then let's save. Ang nakikita nyo halos walang nagbago, pero ngayon once inaano natin yung actually kailangan natin tanggalin yung width nito, no, para magbago siya according to the browser size, no. So habang pinapalaki natin yung browser size natin, no, nagkukusa siya na mag-add ng mga divs or mga elements natin sa grid, no. Nakadepende siya kung ano yung maximum tsaka minimum na ilalagay natin value, no. So pag maliit yung screen, siguro mga phone ganyan, so nag-aano siya, nag-act siya accordingly, no. Let's try this. Oh yan. Napapansin niyo to sa mga layout, no, na pag i-view niyo siya sa browser, parang nakaganyan siya. Tapos pag phone naman yung nag-view, no, parang naka-shrink siya into that. So i-try ko muna to. Siguro 1FR to. Tama ba? 1FR. Hindi. So siguro 300px. Yan, parang ganyan. Ayan. So that sums up, no, ang ating tawag dito discussion for the day. So medyo na hassle ako dun sa last part yung display grid, pero yan yung ano natin, no? And you can practice sa ating mga natalakay. Syempre hindi lang yan yung mga properties na pwede nating ilagay, lalo na sa grid tsaka sa flex. Napakadami pang properties na pwede, and sana madaanan natin, no, when mag-aano tayo, tatalakay pa tayo ng ating mga designs, no. And thank you for watching. Syempre as always, no, if you found this video helpful, be sure to like and comment and subscribe for more web development tips and tricks. See you next episode, mga tropa. Bye-bye.